Hey guys! It's me again, Monica, and welcome back to my channel. Today's video, nag-decide akong gawin tong vlog na to kasi napapanahon to ngayon. Meron ako nakitang post sa Facebook at dun ko nalaman na hiring na naman kung saan ako nag-work, syempre, sa CAAP or Civil Aviation Authority of the Philippines, and yung position na inopen nila is for Air Traffic Management Officer. Yun yung work namin ngayon. Marami siyang tawag eh. Yung iba, mas familiar siya kapag tinawag na Air Traffic Controller or Air Traffic Communicator. Yun din. At papaliwanag ko naman sa inyo kahit konti lang kung ano nga ba yung ginagawa ng ganitong mga tinatawag nating Air Traffic Management Officer, or kilala sila sa tinatawag na Air Traffic Controllers or Air Traffic Communicators. Eh, bago ako mag-apply, akala ko talaga ito totoo to. Simula pa nung nagfa-fly ako, ibig sabihin, sumasakay ako ng eroplano, akala ko yung mga piloto lang yung nagko-control ng eroplano nila, kung gusto nilang mag-descend, kung gusto nilang bumaba, tumaas, kumaliwa, kumanan. Akala ko sila lang yung gumagawa nun. Like, kunwari, may nakita silang eroplano sa harap, uy, kaliwa. Ay, may nandito, uy, kanan. Akala ko ganun lang yun, guys. Guys, hindi pala yun ganun. Simula nung nag-start na ako mag-training at dito na ako employed sa CAAP, dito ko nalaman lahat pala ng nangyayari sa airport, yung mga airport operations mula doon sa pag-taxi, o ibig sabihin yung eroplano, doon sa boarding gate, simula nang nandun siya. Lahat yon ay coordinated ng mga piloto through air traffic controllers and air traffic communicators. O, pag pinagsama mo, yun yung tinatawag nating mga ATMOs dito sa Pilipinas. Base sa mission vision to provide safe, secure, and green Philippine skies. So, ibig sabihin, sila ang nagpapanatili na maging safe ang ating mga air travels. Yan. Medyo mahirap siyang ipaliwanag ngayon, and sa tingin ko kailangan kong gumawa ng separate vlog for that. Pero ngayon, ito munang topic ng application yung itatopic natin, okay? Ano bang mga pag-uusapan natin sa vlog na to? Unang-una, qualifications. Dito natin malalaman kung pasok agad tayo na mag-apply for this kind of position. Kasi baka naman umabot na tayo sa dulo, yun pala hindi kayo qualified. Kasi meron agad na requirements yung CAAP para malaman ninyo kung karapat-dapat ba kayo mag-apply or hindi na. Para hindi naman tayo nagsasayang ng oras dito. Pangalawa, application. Kung paano ba tayo magpapasa, saan tayo magpapasa, saan yung mga testing centers and all. Pangatlo, benefits. Yan, dito na natin isasabihin yung mga salary and yung mga other benefits na makukuha ninyo kung kayo ay magtatrabaho sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. And siguro yung pinakalas natin, experience na lang and what to expect, 'di ba, sa inyong application at sa training. Yan, let's start. Basahin ko na lang din yung post na nakita ko sa Facebook. So, marami nang nag-post nito, marami nang nag-share na yung iba ka-work namin, yung iba ka-pamilya nung nasa work namin. So, okay, punta na tayo sa qualifications. Dito malalaman natin kung pwede ba kayo talaga mag-apply or hindi. Kasi merong isang qualification lang dito na hindi kayo pasok, baka po hindi rin po tayo matanggap doon. So, pero kayo, sige, try nyo lang ipasa, tignan natin kung lulusot. General qualifications, number 1, natural born citizen ka ng Pilipinas. So, if hindi ka po natural born citizen, wag ka na po mag-apply agad. Kasi hindi po kayo matatanggap. Number 2, single ka. Nung nag-apply ako po ay single mom, so pinayagan po ako. Basta ang given lang na wala ka pong asawa or jowa. Hindi, wala pa akong jowa. Wala rin po ako asawa nung time na yon na nag-apply ako. So, pasok po ako sa qualifications. Basta single, yon. Single lang. And unmarried. Number 3, not more than 26 years old. Ito yung date ng examination nationwide. So, ibig sabihin, merong nag-e-exam sa Manila, merong nag-e-exam sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sabay-sabay yun. Number 4, dapat daw physically, mentally, and psychologically fit and of good moral character. Unahin na natin yung physically fit. So, bakit nga ba kailangan physically fit ka? Kasi, dadaan kayo sa mga medical examinations. Nung time namin, madaming medical examinations na ginawa. Day, hindi lang po yan basta ganyan-ganyan lang yung doctor. Day, pina-jogging po kami. Pina-jogging kami for 30 minutes at titignan yung stamina mo. Pero nung time kasi na yon, military training yung ginawa sa amin. I don't know lang sa batch na to kung ganun pa din. Pero, importante po na ang inyong health ay nasa good condition kasi itong training na to
sinasabi ko po sa inyo, ibang klaseng training po ito. Kung ganito po yung ginagawa ko nung college, baka po cum laude na ako. Pero hindi. Hindi ako ganun ka-porsigido. Pero kasi itong training na ito, malalaman ninyo na hindi ito pasa-pasa lang na parang, sige lang, i-take mo lang. Hindi po. Dahil kapag nag-e-exam, merong removal. And kapag hindi ka nakapasa sa removal na yon, wala na pong second retake. Tatanggalin ka na po agad nila. So yun, meron lang mga nasa 60 to 70% passing rate at the end of the training. And yung mga makakapasa sa training, yun lang yung magiging employees ng CAAP. Sana nagme-make sense pa ako sa inyo, guys. Mentally and psychologically fit. So, paano nga ba malalaman na mentally and psychologically fit ka kung hindi ka baliw, char? Hindi naman. Pag sinabi kasi nilang mentally, so sige sabihin na natin, hindi mo sinasabi mentally, dapat matalino ka. Ang gusto lang nila, parang, ka lang, nagigets nyo naman siguro ako, guys. Hindi ko na kailangan i-explain. Pero dito sa psychologically, merong psychological test doon sa mga medical examinations na required. So, kailangan nyo kumonsult sa isang psychologist. Bibigyan nila kayo ng certificate that you are fit for the job. And of good moral character, which is the most important thing sa pagtatrabaho. Maliban sa magaling ka magtrabaho, dapat marunong ka rin makisama, di ba? Has good command of English language. You know, guys, char. Hindi, at least naman basic lang, basic English language. Hindi naman kailangan spoken dollar ka talaga na sobrang galing-galing mo talaga. Hindi po ganon. Basta marunong ka lang makaintindi and basic English, good morning, char. Hindi lang naman ganon. Basta marunong ka lang mag-construct ng isang sentence in English, okay na yon. Has not been convicted of criminal or administrative case. So, malalaman naman yan kasi kukuha tayo ng NBI clearance. Mamaya sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat kunin. And has not been dishonorably separated from government or private service. Kakaroon kasi ng background check Nung time na binackground check ako, nasa previous work ko pa ako noon So, may pumunta daw sa bahay and then nagtanong-tanong lang. Ganun. Security measure yun ng CAAP and nung CSI namin, nung inspectorate service, para lang ma-make sure nila na di ka naman gagawa ng kalokohan sa loob ng CAAP, diba? Para naman alam natin na lahat ng nagtatrabaho doon is eligible and at the same time mapagkakatiwalaan naman. Kasi national security yung pinag-uusapan po dito, mga kaibigan. Additional qualifications, meron pa. Bachelor's degree ka or 4-year course graduate ka. Kasi baka sasabihin, baka naman po hindi po pwede yung ganitong course ko. Basta po 4-year course graduate ka, pwede po yan. Nursing, engineering, ako tourism. Naku po, alam nyo, nung time na nag-training ako, medyo na-pressure si lola ninyo kasi ang mga kasama ko kay engineer, yung iba nurse, yung iba mag-a-attorney. Pag ako nagpakilala, okay, introduce yourself. Hi guys, I'm Monica Paclarin. I am a tourism student. I studied tourism because I want to be a tourist. Thank you. Nakaka-pressure ang mga nila, ang kanilang mga resume. Hi, I'm an engineer, I'm a nurse. Yung iba magdo-doktor pa, mag-lawyer. Hi, pero alam nyo, huwag kayong ma-pressure sa ganyan. Kasi lang yan, talagang diskarte lang. So, yun lang, diskarte. Yun ang aking tip sa inyo. Wala yan sa pinag-aralan. Nasa diskarte yan, di ba? Dapat daw computer literate ka. Siguro marunong ka lang gumamit ng computer kahit papano, mag-Word, mag-PDF kahit papano, di ba? Ito guys, ito ang isa sa pinaka-importante. Dapat with 20/20 vision. So, ibig sabihin, dapat po malinaw ang mata ninyo. Kasi may gagawin ding eye test or eye examination, and kapag hindi po malinaw ang mata ninyo, pwede po kayong matanggal agad doon sa hiring kasi bawal po yun. Bakit nga po ba kailangan ng malinaw ang mata? Meron po kaming radar, meron po yung screen, dyan po tumitingin yung mga controllers. Kapag po malabo ang mata mo, yung 5 nagmukhang 6, edi iba na po yung itsura na yung aircraft na kinokontrol mo. So, mahirap po yun. Para safe po ang lahat, dapat malinaw yung mata ninyo at hindi po kayo colorblind. So, yun. Minsan, unaware ka pa na colorblind ka Dito nyo palang malalaman na, ay, colorblind pala ako. So, yun. Malalaman nyo yun during the examinations kung makapasa kayo sa first part ng pagpapasa ng requirements, which is yun, itong dinidiscuss natin ngayon, yung qualifications. So, paano nga ba makakakuha ng application form? Pwede po kayong mag-download dito. Ilalagay ko dito sa side yung website kung saan niyo pwedeng i-download yung form. Or kung meron pong Civil Aviation Authority of the Philippines sa inyong lugar na malapit, pwede po kayong humingi ng application form doon. So, yun din yung ginawa ko kasi ako taga Puerto Princesa, pumunta ako dun sa old airport namin kasi nandun pa yung HR noon. I don't know ngayon kung nasa old or nasa new pa.
additional requirements, kailangan nyo ng diploma na authenticated copy lang naman. Nung time na yun, baka sabihin ng iba, ma'am, paano po yun yung diploma ko? Kagagraduate ko lang or ganito, ganyan. Medyo maluwag sila sa mga bagong graduates and tanungin nyo na lang yung mga testing centers ninyo kung paano nila ito palulusutin. Pero nung time na nag-apply kasi ako, almost 2 years graduate na ako noon. So, yung transcript of records, pinadala pa from Manila to Palawan kasi sa Manila po ako nag-aral. So, yun, pinasuyo ko lang. Hi, Darrell! Shout out to Darrell Pamintuan. Thank you. Number 2, kailangan din ng transcript of records. Authenticated copy. Guys po, ha? Wag po tayo magbigay ng original copy, authenticated copy lang po. Number 3, ito na yung sinasabi ko sa inyo para malaman na kung kayo ay natural born citizen, kailangan ng birth certificate. Number 4, kailangan ng NBI clearance para naman mapatunayan na you don't have any administrative cases or kung ano man pong mga kaso-kasong ganyan para malinis po ang ating records, okay? And last but not the least ay 2 pieces, ang 2x2 photo colored picture with white background. So, kailangan daw pong mapasa itong mga lahat ng requirements na to on or before 5 p.m. ng December 20, 2019. So, ilang araw from this time na nagva-vlog ako at mapanood nyo ito, ipasa nyo na po siya. Kasi alam nyo, nung time na natanggap ko, nalaman ko na merong hiring yung Kaap. Medyo guys, nag-rush ako kasi less than a week na lang yun. So, kung magsasubmit kayo ng documents, pwede siyang in person, kayo yung pupunta sa Kaap HR department sa inyong mga lugar, o kaya naman through courier services, yung mga pa-LBC, ganyan, kung saan yung malapit na testing center sa inyong area. Guys, tandaan ninyo, application na incomplete will not be accepted. For other questions, inquiries, ilalagay ko na lang dito sa gilid kung sino yung mga pwede nyong i-contact and yung contact numbers para kung may other questions kayo na hindi ko nabanggit dito po sa vlog na ito, pasensya na po, pwede nyo po silang kontakin. This batch na CATS 15, January 18, yung magiging date of examination and it will be held simultaneously nationwide po yan. Banggitin ko sa inyo kung ano yung mga testing centers. Iba-iba yung testing center yearly eh. Nung nakaraan, walang Puerto Princesa. So, yun, sa aking mga ka-co-Palawenya, meron na pong testing center sa Puerto Princesa. So, pwede na po kayo mag-apply. Mas madali na kaysa pumunta pa kayo sa Manila. Mga testing centers for this batch is meron sa Lipa, Baguio, Tuguegarao, Puerto Princesa, Legazpi, Iloilo, Bacolod, Cebu, Tacloban, Zamboanga, Cagayan de Oro, and Davao. Yan yung mga list ng mga testing centers. So, kung malapit kayo dyan, maswerte po kayo. Pwede po kayong makapag-exam na mas malapit sa area ninyo. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Manila para lang mag-exam, diba? Linawin lang natin na yung training na to po is free. What do I mean by free? Kumbaga ba sa tuition, pag kayo ay college o kaya high school, wala na po kayong babayaran. Wala kayong babayarang instructor's fee, wala kayong babayarang examination fee, wala. So, training is free po. Ang hindi lang magiging free for this batch is yung accommodation, yung transportation, or any other allowances na naiisip nyo, yun lang po yung excluded. So, medyo suntok sa buwan tong magiging application na to kasi for 10 months or almost a year, yun yung magsusustain ng inyong pong mga expenses habang nandito po kayo sa Manila at nagtitraining. Yun nga po pala, yung training is dito sa Manila. Yung testing centers lang po, yung nasa iba't ibang lugar. Kasi ako akala ko dati, ang training ay sa Puerto Princesa. Hindi po pala. Medyo nag-alangan pa nga akong pumunta nun kasi may baby po ako and I have to leave her for a year. Actually, magda 3 years na po ako dito. Reminder ko din sa inyo na yung place of assignment ninyo is indefinite po yan. Hindi po porket taga-asaan kayo, dun po kayo maa-assign. Kasi ako po ay taga-Palawan, pero 3 years na po ako dito sa Manila at aantay ako ng transfer ko. But it's okay. Everything is beautiful in its own time. So, wait lang po tayo. Itong ipapakita ko dito ha, sa gilid ng aking screen, kalagay Comprehensive Air Traffic Service Course Batch 15 or CATS 15. Kasi kami, ang tawag sa batch namin is CAOC. Civil Aviation Officer Candidate Scholarship Program. Oh my gosh, tama ba? CAOSP. 3 batches yon and isa ako sa mga lucky people na nakapag-training for free. Well, yung training naman is free. Pero, nung time namin, nasagot ng Kaap yung accommodation, yung transportation, yung food. Kumbaga, sa madaling salita,
lahat. Meron lang 3 batches na sinuwerte na makapasok doon from KAOK 1 to KAOK 3 at yun, isa kami sa mga mapapalad na tao na nakapag-undergo ng training for free. So, yun. Thank you po. Thank you po. Nakalagay dito is looking for young, sharp, competent men and women who aspire to be part of the country's elite, wow, big word kay, elite line of air traffic management officers or ATMOs. Ako, hindi ko alam kung mawawalan ako ng trabaho dito ha, pero sabi kasi dito, entry level, 50,000 pesos, dai. Sasabihin ko po talaga, hindi po agad 50,000 yung naging rate namin. Kasi, marami yung stages, medyo complicated siya. Umpisa po namin, nag-start kami ng mga 2 months yon na ang sahod namin is nasa 545. Basta nasa ganong range lang. Kasi, wala pa kaming license, so wala pa kaming rating. So, ibig sabihin, pag wala ka pang lisensya, sabihin na natin yung under supervision ka pa. So, medyo mas bababa lang yung rate mo. So, wag po kayo mag-alala kasi umpisa pa lang naman yun. Siguro for the first 2 to 3 months. So, yun, medyo tiis-tiis lang. Wala na munang magmi-milk tea. Wala munang samgyupsal. So, yun. Charot. Pero hindi, nagsasamgyupsal pa rin kami nun. Pero, minsan-minsan. After nung 545 pesos na yon na sahod namin, guys, in a day po yun in a day. So, parang tumatanggap kami ng mga nasa 11 to 12,000 nung first salary namin. After nun, kapag nakakuha ka na ng license, kapag nakuha mo na yung exam, after nung training, saka kayo mag-e-escalate ang inyong salary to, nung time namin parang 1.6 or 1.7, hindi ko na matandaan. Pero ngayon, parang ginawang 1.8. After a year, dahil nakakuha na rin kayo ng rating, after a year, magiging nasa 2,000 pesos per day na siya. I guess okay naman i-disclose yung salary kasi public naman kami, government, so I guess it's fine. So what to expect? Paano nga ba yung training? Yung training, nag-i-start siya ng mostly 9 a.m. 9 a.m. at nag-e-end siya ng 4 p.m. ng hapon. So, may 1 hour break lang kayo, lunch break, 12 to 1. Lahat naman ng ginagawa sa training, meron siyang dahilan. So, yun, disciplinary action din yun eh. Actually, yung training na to, kaya nga siya ginawang training, sinabing training, kasi hinahanda ka niya sa pwedeng mas mahirap pang mangyayari. So, don't worry, kasi yung mga instructors naman, napakagaling nila magturo, and ibibigay talaga nila sa inyo lahat ng details, lahat ng mga dapat ninyong matutunan, at saka syempre, kayo sa magkakaklase, tulungan na lang talaga. Yun yung pinaka-importante rin. Magtulungan talaga kayo para wala talagang babagsak. At least, sana merong 100% passing rate, pero parang wala pa ako narinig na ganun, or meron at least isang batch. Pero sana this time maraming makapasa. Guys, sana nakatulong itong video na to sa inyong mga questions, and I will make a separate vlog on other expectations pa, kasi pwedeng iba yung expectation ko sa expectation ng iba, o kaya sa mga nag-experience nung iba kong mga kasama based sa experience ko. And ipapakita ko rin sa mga susunod na vlogs ko kung ano nga ba talaga yung tunay na trabaho kapag nakapasa ka na as Air Traffic Management Officer sa KAAP. For other questions, pwede nyong ilagay yun sa comment box, and I will try to answer that as soon as possible dahil lagi naman po akong nag-YouTube. So, yun. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Give it a thumbs up and subscribe on the red button below, and mag-bell button na rin po kayo dahil sa mga susunod kong uploads, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng isang Air Traffic Management Officer, mga what to expect and all. Yun lang guys. Thank you for watching. I hope you like this video. I love you all. Ingat. Bye-bye.